Kumusta po ang ating paglalakbay itong linggong ito? Hari nawa ay sa pagkilos natin itong nakaraang linggo, ano man ang ating ginagawa, ay naramdaman natin ang presensya ng Panginoon. Na ang lahat ng ginagawa natin ay naka-align sa kalooban ng Panginoon. Na sa ating paglalakbay sa ibabaw ng lupang ito, ang nangunguna sa atin ay ang ating Panginoon. Ang nangunguna sa atin ay ang ating Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, na ang dahilan kung bakit tayo nandito sa lupa ay para maglakbay tungo sa pagbabago, tungo sa espiritualidad, tungo sa pagiging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi man biglaan ay dahan-dahan, hindi man natin makuha ng gusto ang kabuuan ng karakter ng ating Panginoong Jesus, ay masasabi natin pagdating ng panahon sa ating Panginoon na sinikap natin sa tulong ng Kanyang Espiritu na ang buhay natin ay maging kahawig ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag po natin kalilimutan mga kapatid na tayo ay naglalakbay at sa ating paglalakbay dito sa lupa ay meron tayong goal. Tandaan po natin, walang bagay sa buhay natin, walang aspeto ng buhay natin na hindi karugtong ng ating Diyos o ng ating Panginoon, na hindi nakaangkla sa Kanya. And so therefore, sa ating paglalakbay dito sa buhay na ito, ay makita sa paghakbang natin sa sanlibutan na ito na tayo ay mga anak ng Diyos. Kailangan po natin ng disiplina pagdating sa bagay na yan, mga kapatid. Ang magandang balita lamang, mga kapatid, kapag sinisikap natin na mabuhay tayo nang ayon sa kalooban ng Diyos, na sa paglalakbay natin na hindi tayo paliko-liko, na sa paglalakbay natin na hindi tayo paikot-ikot, na sa paglalakbay natin ay alam natin kung saan tayo pupunta. Pag nakita ito ng sanlibutan, makikita ang kaibahan at ang makikita sa atin ay ang ating Panginoong Hesus. Ang mapupuri, una sa lahat, ay ang ating Panginoong Hesus. Di po ba? Pag tayo ay napapansin bilang mga mananampalataya sa anumang ating ginagawa, malinaw na malinaw kagad sa mga tao ang dahilan kung bakit mo ginagawa ang ginagawa mo. Kaya nga nasasabi nila, kaya pala, born again Christian ka pala. Ang ibig sabihin nun, kaya ka pala nabubuhay ng may kabutihan sa puso mo, sa gawa mo, ay dahil kay Kristo. Kaya ang credit lagi sa ating Panginoon. Kaya pag tayo napapansin, somehow, sometimes, merong mag-approach sa atin, bakit ka ba ganyan? Naranasan nyo na yon? Born again ka ba? Ang ganda nun, mga kapatid, hindi po ba? Kasi nasasalamin sa iyo si Kristo. Ibig sabihin, sa paglalakbay mo sa buhay, ay yung pagiging katulad ng Panginoong Hesus sa ating pagkilos and in our character ay nakikita na. Slowly but surely, we are being Christ-like. Amen po. Walakpakan po natin ng Panginoon. Kaya po alalahanin natin yan, mga kapatid, na tayo ay nasa paglalakbay sa buhay. Noong isang gabi po ay meron tayong ilang kapatid na nagtatanong, ay nagsasabi pala. Ang sabi niya, nung bago pa lamang siyang mananampalataya, ang sabi niya, ang akala ko noon, pagka tinanggap ko na si Jesus as my Lord and Savior, okay na lahat. Wala nang problema. Talagang masarap na yung buhay. At habang siya ay nagmamature sa kanyang Christianity, dumating siya sa pagkakataon na nagtatanong siya, bakit ganun, Lord? Nag-charge naman ako. Maybe
Pwedeng itanong ng tao, nagbibigay naman ako ng tithes and offering, tumutulong naman ako. Bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Marami pa rin mga problema. It's because hindi nauunawaan ng maraming Kristiyano, kahit matagal na sa pananampalataya kuminsan, na ang buhay natin dito sa mundo ay isang paglalakbay. At pag sinabing paglalakbay, hindi pa tapos, mga kapatid. Hindi pa tapos. We are still works in progress. Kinukumpuni tayo ni Lord, inaayos tayo ni Lord, at ang katapusan ng ating paglalakbay, kung hindi sa puntod na libingan, ay sa pagdating ng Panginoon. Doon matatapos ang ating paglalakbay. Kaya nga, kung nauunawaan natin na nasa paglalakbay tayo, hindi tayo magtataka sa mga nangyayari sa buhay. It's like sumakay ka sa isang barko. Tapos napansin mo, pag nasa barko ka pala, inuugoy-ugoy pala ng dagat yung barko. Minsan lumalakas yung alon, nakakatakot. Alam mo at malinaw sa'yo na kaya may alon na parang lumalamon sa barko at inuugoy-ugoy yung barko dahil nasa dagat ka. You are on a journey. Di po ba? Kahit nga jeep lang ang sakyan mo o kotse na, pinaka-convenient na kotse, ewan ko kung ano yun. Halimbawa, naka-BMW ka. Sabi nila, napaka-komportable na sasakyan na yan. Mercedes-Benz. Pero pag bumiyahe ka, habang nagbabiyahe ka, tinatagtag ka pa rin. At pagdating mo sa destination mo, sa paglalakbay dito sa lupa, pagod ka pa rin. Hindi po ba? Ganon po ang nature ng journey o ng paglalakbay. Pag tayo ay naglalakbay, ay hindi po laging maginhawa ang sitwasyon. At kung ayaw mong makaranas ng inconvenience sa buhay, na mga trial sa buhay, huwag kang maglakbay. Hindi naman pwede yun, especially when we are Christians. The moment that we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, we begin our journey, our spiritual journey in this material world. And there will be challenges, mga kapatid. And alam na natin na ngayon na masasabi na natin, lalo na pagka yung mga bata-bata pa tayo, pagka yung umabot ka na ng yung mga kabataan natin, pag nasa edad ka na ng mga 30, marirealize mo na yung mga pangyayari pala sa buhay mo na nakaraan, may dahilan pala kaya nangyari. Gagamitin pala ni Lord. Halimbawa, isang pagkakataon, ikaw ay nag-counseling sa iyong kaibigan. Nang biglaan, hindi sinasadya, may problema ang kaibigan mo. It so happen na yung problema niya ay dinaanan mo na noon. So nakapag-counseling ka ngayon sa kanya. At babaguhin ni Lord yung buhay niya. Ibig sabihin, yung dinanas mo na hindi maganda noon ay may gamit sa Panginoon at may pakinabang sa iyo. Bukod sa nakakapag-advise ka ng godly advice sa iba, ikaw mismo nagmamature ka. The reason why God placed us in a journey nung siya ay tanggapin natin is because gusto niyang mag-mature tayo spiritually. And as we mature, lahat naman ng reward na maibibigay sa iyo ni Lord ay ibinibigay niya. Some of them we receive while we are still here on earth, and some of those rewards ay makiklaim natin sa pintuan ng langit pagdating ng panahon. That's why we are on a journey. Ibig sabihin, pag may paglalakbay, may destinasyon, pag may paglalakbay, may papakinabangin. Hindi maaring wala. Yun ang mindset natin bilang mga Kristiyano. Of course, sometimes nakakalimot tayo pag may pagsubok, sabi natin, bakit ba ako sinusubok ni Lord? Nalilimutan na natin na ang pagsubok ay mabuti at may gamit ang Panginoon.
Unang-una para sa atin at para sa iba at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Look at what is happening ngayon sa Israel. Napakaliit ng bansang Israel, ang kalaban nilang bansa, ngayon napakarami. Pero hindi sila natatalo. Napakaliit nilang bansa sa Middle East. Pero pinagtutulungan sila ng malalaking bansang katabi nila pero hindi manalo-nalo. Anong purpose nun? To glorify the Lord. To glorify the Lord. Yung nakaraang gera na, I think it's in 1968, nang sila ay lusubin ng 4 na Arab countries, ang nangyari after 6 days, nasako pa nila ang ibang parte ng Egypt. Para ano? To give glory to God. And to sharpen their faith in God. Kaya nga lang, hindi pa nila kinikilala ang ating Panginoong Jesucristo. But they have faith in the Heavenly Father. Pero darating yung panahon, makikilala rin nila ang ating Panginoong Jesucristo. Nasa paglalakbay po tayo mga kapatid. Babasahin ko po mga kapatid ang ating series verse na nagsasabi ng ganito. Ang sabi po sa Exodus 13, 21 hanggang 22, ang sabi, kapag araw, ang mga Israelita po ang tinutukoy dito habang sila ay naglalakbay sa disyerto for 40 years, kapag araw, ginagabayan sila ng Panginoon sa pamamagitan ng makapal na ulap at kapag gabi ay ginagabayan sila sa pamamagitan na naglalagablab na haliging apoy at na nagbibigay sa kanila ng liwanag para makapaglakbay sila araw man o gabi. Nangunguna sa kanila ang makapal na ulap kapag araw at ang naglalagablab na haliging apoy kapag gabi. Ang sinasabi po sa atin ng ating series verse na ito ay hindi po tayo dapat mabahala dahil sa ating paglalakbay sa buhay dito sa mundong ito, kasama natin ang Diyos araw at gabi. Nawa kapag ka-araw, pag nakakita tayo ng ulap, ay maalala natin ang Exodus na mayroong ulap na nangunguna sa mga Israelita sa kanilang paglalakbay. Kung saan pumunta yung ulap, doon sila pupunta. Sa gabi, sa papatuloy ng kanilang lakbay, may apoy naman. Kung saan pumunta yung apoy, doon sila pupunta. Napakaganda po ng ganong sitwasyon. Yung bang alam na alam mo kung sino ang susundan mo. Ewan ko lamang, siguro napapansin natin, pag binasa natin ang kasaysayan, kung bakit ang mga Israelita noon, meron silang actual na interaction with the Lord sa pamamagitan ng iba-ibang manifestation ng Panginoon. For example, yung pillar of cloud sa araw na sinusundan nila, of course, that is the Lord. Sa gabi naman, yung apoy, that is the Lord pa rin. Hindi nga lang nila nakikita ng mukha ng Panginoon. Pero, alam nila na yun ang Diyos. At sa buhay natin, ganun din tayo mga kapatid. Kung minsan nawawaglit sa atin, pag may ginagawa tayo, busy tayo sa lahat ng bagay na ginagawa natin sa ating buhay, we forget about the cloud that guides us by day and the pillar of fire that guide us in the night. At sinasabi rito, yung apoy at yung ulap na yon na gumagabay sa mga Israelita ay hindi umaalis. Yung apoy at ulap na gumagabay sa atin sa panahon natin ngayon, hindi siya literal na ulap na nakikita natin. Hindi siya literal na apoy na nakikita natin. But if we read the Bible, yung Bible, yung salita ng Diyos, ang nagmimistulang ulap sa umaga at apoy sa gabi na gumagabay sa atin. Nandyan siya palagi. Kaya magpapatuloy po tayo sa ating series na paglalakbay sa buhay. At ngayong umaga ay meron po tayong interesting na topic. Nakakalungkot mga kapatid, kapag may mga nakikita tayong mga mananampalataya
sa loob man ng ating church o sa ibang church, and I believe lahat ng church ay nakakaranas po nito. Kapag nakakita tayo ng mga kapwa natin mananampalataya na dating masugid sa pagsunod sa Panginoon, na dating nag-aapoy sa Panginoon, at nakikita natin na ngayon ay nalalayo na sa Panginoon, na hindi na naglalakbay sa landas na sinasabi ng Panginoon na lakbayin nila. Nakakalungkot po yun. At isa pang nakakalungkot din yung nakikita natin yung dating mga mananampalataya na ang kanilang paninindigan sa Diyos na igting ay dahan-dahan ng hinihila ng kaaway palayo at nahinto na maging sa paggawa ng kabutihan. Nakakalungkot po yun, mga kapatid. At sa kanilang paglalakbay ay para bang nadula sila at nabuwal at hindi na po makabangon. Sinasabi po natin ito, mga kapatid, para in touch tayo sa reality, sa mga nangyayari sa loob ng church, sa mga mananampalataya na napapahamak. Katulad po ng mga Israelita, anak sila ng Diyos. Nilabas sila sa Ehipto. Hindi sila makarating doon sa lupang pangako. Bakit? Dahil sa panahon ng paglalakbay nila, ay marami rin silang nagawang pagkakamali at pagtalikod sa Panginoon. At tatandaan po natin ang kasaysayan sa Ten Commandments na umakyat lamang si Moises sa bundok ng 14 days and 40 nights. Pagbalik ni Moises, mayroon na silang Diyos-Diyos ang baka. Nagsasayawan na sila, naglalasingan na sila, nagsisipagawaan na sila ng kalaswaan. Nalimutan na nila na merong dapat silang sundin sa kanilang pag-uugali sa araw-araw. Yung pillar of fire. Kasi pag hindi po sila naglalakbay, pag natigil po ang Israelita sa isang lugar, pag nawala yung apoy, ibig sabihin, magkampo muna tayo rito. At pag nawala na yung apoy, nakakalungkot, nawawala na rin sila sa landas na dapat nilang lakbayin. At marami pong mga mananampalataya na napapalagay po sa ganitong sitwasyon maging sa panahong ito. Na wag nawang mangyari, mga kapatid, at tayo po ay patuloy na manalangin para sa ating mga kapatid o mga Kristiyanong nakikita natin sa labas na dating napakainit sa Panginoon pero dahan-dahan na inilalayo ng kaaway. May kasabihan, mga kapatid, mas mabuting maglagay ng bakod sa itaas ng bangin kaysa maglagay ng ambulansya sa ibaba ng bangin. Ano po ang ibig sabihin ito? Sinasabi sa atin dito, kailangan po nating mag-ingat sa ating paglalakbay. Dahil kung walang bakod ang bangin sa paglalakbay natin, pwede tayong mahulog at ang sasalo sa atin ay ambulansya na. Pero kailangan sa ating isip, sa ating puso, sa ating espiritu, ay maglagay tayo ng spiritual na bakod sa harapan natin para saan man tayo magpunta ay hindi tayo mapapahamak at hindi tayo mahihila ng kaaway, papalayo sa direksyon ng ating paglalakbay. Tunghayan po natin, mga kapatid, ang sermon natin ngayon at ang title po ng sermon natin ay Tumutok sa tuloy-tuloy na pagpapakabuti. Ako po yung naghahanap ng magandang term doon sa concentrate. Nais ko po yung salitang tumutok. Kasi pag sinabing tumutok, lahat ng Pilipino alam yan eh. Ibig sabihin, mag-concentrate ka. And the reason why, maski ang mga Israelita noon ay napapaligaw sa kanilang paglalakbay, ay hindi sila tumututok doon sa pagpapakabuti
ng tuloy-tuloy. Kailan nakatutok po tayo ron? The moment na tayo ay ginawang anak na ng Diyos, tutok tayo sa patuloy na pagpapakabuti. Of course, hindi ito madali, pero mga kapatid, kapag nagtumutok tayo sa continual improvement natin, sa spirituality natin, mga kapatid, yung paglalakbay natin ay magiging worthwhile. Yung paglalakbay natin ay magkakaroon ng saysay. At pagdating natin sa dulo, pagdating ng panahon, ay sasabihin natin, mabuti na lang. Sumunod ako kay Lord. Mabuti na lang at hindi ako naligaw sa aking paglalakbay. Just imagine kung ano yung sasalubong sa iyo pagdating ng panahon sa kaharian ng Diyos. Dahil ikaw ay naglakbay ng ayon sa kalooban niya. So sa ating paglalakbay, mga kapatid, kailangan na tumutok tayo sa tuloy-tuloy na pagpapakabuti. Kumbaga, sabi ng mga walang aling, kahit konti, hindi ka liliko, lalo na intentionally. Sometimes nahihila tayo ng kaaway sandali, pero bumabalik tayo doon sa ating tamang journey. Bakit? Kasi nakatutok tayo sa tuloy-tuloy na pagpapakabuti. Yun ang business natin. As we are traveling in this journey of life, ay responsibilidad natin na yung sarili natin ay ayusin natin para patuloy tayong magpakabuti. Magpakabuti tayo ng tuloy-tuloy. Continually, meron po tayong improvement. Sabi po sa Colossus 1:9 ay ganito, kaya nga mula nang mabalitaan namin ang tungkol sa inyo, patuloy namin kayong ipinapanalangin. Sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas, hinihiling namin sa Diyos na bigyan nawa kayo ng karunungan at pangunawang mula sa banal na Espiritu. Hinihiling po yun ni Apostol Pablo para lubusan ninyong malaman ang kalooban niya. At pag nalaman na ng mga tao, ng mga taga-Colosas ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sabi po sa verse 10, sa ganoon, makakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay. At makikita na lumalago kayo sa mabubuting gawa at sa pagkakilala sa Diyos. Ibig sabihin dito ni Pablo, tumuto kayo sa tuloy-tuloy na pagbabago. Kung ikaw man ay maganda na ang kalalagayan mo spiritually ngayon, hindi nauubusan tayo ng room for improvement. Kung ikaw ay malapit sa Diyos, nakakasunod ka sa Diyos, maglingkod ka rin sa Diyos. Habang nagmamature po tayo. Kasi hindi tayo laging bata sa pananampalataya. So makikita po natin dito, mga kapatid, ang sinasabi ng Biblia kung paano tayo makakapag-concentrate o makakatutok sa tuloy-tuloy na pagpapakabuti natin. Una po, sinasabi ng banal na kasulatan na para makapagpatuloy tayo sa ating paglalakbay na maayos, ay patuloy tayong nakafocus doon sa pagbabago natin. Sabi po, mga kapatid, sa Salmo 25:8-9 ay ganito, mabuti at matuwid po kayo, Panginoon, kaya tinuturuan nyo ang inyong pamamaraan ang mga makasalanan at pinapatnubayan nyo ang mga nagpapakumbaba para gumawa ng tama. Sila ay tinuturuan nyo ng inyong pamamaraan. Ano po ang sinasabi sa atin dito? Para masalo po natin yung karunungan ukol sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin dito, para malaman natin, maintindihan natin kung bakit gusto ng Diyos na gawin natin ang mga bagay ng ayon sa paraan niya, kailangan magkaroon tayo ng karunungan doon. Kailangan
saluhin natin yung karunungan na yon. Para bang umuulan ng biyaya ng karunungan, pero ang sanlibutan nagpapayong lamang sa ulan ng karunungan. Pero dapat ang isang mananampalataya na naglalakbay, inaalis ang payong at naliligo sa pag-ulan ng karunungan. At hindi lang yon, sinasahod pa yung karunungan. Kasi gaano karami, mga kapatid, sa mundong ito ngayon, ang hindi nakakasahod ng karunungan ng kalooban ng Diyos. Napakarami po. At malaking problema ang ibinibigay po nito sa ating sanlibutan, sa ating mundo. Imagine kung sa araw-araw ay nagbibigay ang Diyos ng karunungan tungkol sa kanyang pamamaraan, pero hindi naman pinapansin ng sanlibutan, ano ang mangingibabaw sa mundo? Ang pamamaraan ng kaaway. Ganun lang kasimple, mga kapatid. So, tayo sa ating paglalakbay ay dapat po na sinasalo natin ng karunungan ukol sa kalooban ng Diyos. Dahil ang ating Panginoon, ang sabi nga, ay mabuti at matuwid. Kaya tinuturuan ninyo ng inyong pamamaraan ang mga makasalanan. Ano pa, pinapatnubayan nyo ang mga nagpapakumbaba, yung tumatanggap na, para gumawa ng tama. Pag sinalo mo pala yung karunungan ukol sa kalooban ng Diyos, ang resulta, ang bunga po nito, ay gagawa ka ng tama. Kaya tayo po ay nagtataka kapag merong tao na nakikita natin na gumagawa ng mali. Bakit kaya niya ginagawa yung mali? At pag kinuusap mo kung minsan yung taong gumagawa ng mali, ididepensa niya. Hindi lang minsan, most of the time, yung may ginagawang mali, idinidepensa niya yung mali niya. Ibig sabihin, sa halip na tanggapin yung karunungan ng kalooban ng Diyos, ay yung kalooban pa niya, ang pilit niyang hinahagi sa Diyos para tanggapin ng Diyos. Ibig sabihin, wala siyang pagpapakumbaba sa Diyos. Ang sinasabi niya, hindi. Yung sinasabi sa Biblia, hindi totoo yan. Ang tama yung akin. Di po ba? Yung aking ugali na mali ay tama. Sabi ng iba, mali ang Biblia. Tama ako. Di po ba? Sabi ng Biblia, ang nilikha niya ay babae at lalaki lamang. Ang sabi nila ngayon, hindi totoo yan. Mayroong ilang daan na uri ng mga tao. Ibig sabihin, sobrang mali si Lord sa kanyang creation. Sobrang mali ang pamamaraan ng Panginoon. Mali na gumawa lang siya ng dalawang gender. Dahil ang sabi ng sanlibutan, sa katigasan ng ulo, sa kawalan ng karunungan, sa kalooban ng Diyos, sa pamamaraan ng Diyos, narinig ko pa, there are 140 something gender variant. Ngayon, obsolete na raw yung sinasabi ng Biblia. Pag yun ang nangyari, mga kapatid, ibig sabihin, hindi sinasalo yung karunungan ukol sa kalooban ng Diyos. At kapag sinalo mo yung kalooban ng Diyos at nandyan yung kalooban ng Diyos, ano ang gagawin mo? Yung karunungan tungkol sa kalooban ng Diyos, ang dapat natin gawin, mga kapatid, ay magpaturo tayo sa Panginoon. Kaya sabi dito, yung mga mapagpakumbaba, tinuturuan ng Panginoon ng kanyang pamamaraan para gumawa ng tama. So, hindi ka magpapaturo sa sino man kung wala kang pagpapakumbaba sa kanya. At hindi ka matututo kung hindi ka magpapaturo sa Panginoon, kung hindi mo aalisin ang iyong pride. Ano ba ang nangyayari sa buhay mo ngayon? Tignan mo yung sarili mo. At gamitin mo yung paradigm ng Bible. Kunin mo yung mapa ng Biblia sa pamumuhay. At itapat mo sa pamumuhay mo at makikita mo yung pagkakamali mo. At pag nakita mo yung pagkakamali mo, tanggapin mo. At matapos mong tanggapin yung pagkakamali mo, baguhin mo na.
Yun po ang dapat natin gawin para yung karunungan sa kalooban ng Panginoon ay matutunan po natin. Lunukin ang pride at huwag magmalaki sa Diyos. O kaya ay huwag ding mahiyang lumapit sa Diyos para muling sundin at gawin ang kanyang kalooban. Kung ikaw ay naliligaw na, huwag kang mahiya kay Lord. Bumalik ka. Marami po sa mga napapahamak ang hindi bumabalik sa Panginoon dahil naihiya na. Ano po ang umiiral? Pride. They know they are wrong, but they are not willing to change. And so tinanggap na nila na sila ay pupunta sa impyerno. Meron po mga ganon. Kasi nahihiya kay Lord. Alam niyo ba yung pagiging mahiyain, ang katotohanan nun, okay naman po yung maging mahiyain. Pero, ang buod nun, mga kapatid, ay pride. Hindi, nahiya ako kay Lord eh. Hindi na ako babalik kay Lord kasi nakakahiya naman ng mga pinagagawa ko. Pero ang dapat, huwag tayong mahiya sa Diyos. Bakit? Wala ka namang ginawa na hindi alam ni Lord eh. Kaya, yung pagiging yung mahiya ka sa Diyos ay, it's out of the question. Hindi mo na kailangan mahiya sa Panginoon. Dahil, nakalantad naman sa Panginoon ang buong pagkatao mo. All you have to do is go back to Him. At kung ano yung karunungan tungkol sa kalooban niya, ay tanggapin mo. Huwag ipilit ang sarili dahil hindi mapagkakatiwalaan ang ating sariling talino, mga kapatid. Tanggapin natin ang pamamaraan ng Diyos sapagkat ang pamamaraan ng Diyos is the best. At ang pamamaraan nating mga tao is the worst. Kung the best ang pamamaraan ng Diyos, ang pamamaraan nating tao, ay yun ang pinaka-pangit sa lahat. Kaya kailangan mga kapatid na magpaturo tayo sa Panginoon para maunawaan natin yung kalooban niya. And then, once we understand kung ano yung kalooban ng Panginoon, sundan natin ang gabay ng Diyos. Parang sinabi mo kay Lord, Lord, maganda yung sinabi mo, maganda yung sinasabi ng Bible, maganda yung sinabi sa sermon last Sunday. Samahan niyo po ako, gabayan niyo po ako. Hindi pa rin tayo magtitiwala sa ating pagkakaunawa ng katotohanan. Naintindihan na natin. Ang tanong, kaya ba nating gawin? Hindi madali without the Lord. At maaring hindi tayo magtagumpay without the Lord. So, magpagabay po tayo sa ating Panginoon. Anong ibig sabihin nun? Kung ano ang sabihin ni Lord, yun ang gawin mo. Meron po tayong isang experience dito sa church. Meron po tayong isang kapatid na papasok po siya sa isang pagangat sa buhay, pagpapamilya. Subalit, sinabi po ni Lord, dahil ikinonsulta po namin sa Panginoon yung kanyang sitwasyon, bago siya ikasal, pinag-pray po namin diyan sa loob. Ang sabi ni Lord, huwag mong ituloy na magpakasal ka sa tao na yan, sa babae na yan. Kasi, magiging miserable ang buhay mo. Ito naman kapatid natin, nakapag-deposit na siya sa caterer ng kanilang kasal, nakapag-deposit na siya sa pictorial, paglabas na siya ng pera na mga mahigit 100,000, including the place, parang nanghinayang siya mga kapatid dun sa kanyang inilabas na pera. So ang nangyari, at sabi niya, parang napasubong na ako doon sa babae kasi magpipictorial na nga kami mamayang gabi. Parang gano'n. Ang hirap. Eh, kung kayo man na nasa sitwasyon na ang hirap baguhin yung takbo ng paglalakbay mo. But he went on, at na nangyari nga kung ano yung sinabi sa prayer na magkakahiwalay kayo, magiging miserable ang buhay ninyo, ay nangyari na pong lahat at kasalukuyan pong nangyayari. Bakit po? Kasi
kung ano yung sinabi, hindi sinunod. Hindi ko po ito sinasabi sa inyo para, tawag dito, kutsain yung kapatid natin na yun. Actually, naawa tayo doon sa ating kapatid na yun at yung kapatid natin ay very close pa rin sa church. Sa kabila ng lahat. Pero siya po ay nagdudusa. Kabi-kabila po ang pagdurusa niya. Kung minsan nahihila siya ng sanlibutan pero nagbabalik pa rin. Dahil lamang, hindi niya sinunod yung sinabi ni Lord. Kung ikaw man ay walang access sa mga taong pag nagpe-pray kay Lord ay sinasagot agad. Read your Bible. Tama ba itong gagawin ko? At kung ano yung sinabi ng Biblia, sundin mo. Kumonsulta ka sa iyong leader. Kumonsulta ka sa iyong pastor. Kung ano yung sabihin nila, nakagustuhan ni Lord, sundin mo. Kasi pag hindi mo ginawa yon, yung paglalakbay mo dito sa mundo ay masisira. Pag hindi mo ginawa yung pamamaraan ng Diyos. And so kung alam mo na ang pamamaraan ng Diyos, kung ikaw man ay napalayo, ay bumalik kang muli at gawin mong uli yung pamamaraan ng Diyos. Sahurin mo uli. Kasi dumarating yung panahon, kung minsan mga kapatid, kung tayo ay nasa isang sitwasyon na mahirap, pinapairal natin yung sarili nating katalinuhan, ayaw natin pakinggan ang sinasabi ng Panginoon, at sa bandang huli tayo ay napapahamak. Katulad po ng sitwasyon na yun na napakalungkot. Napakalungkot. Talagang ang kailangan na lamang, ang pwede na lamang mangyari para maayos ang ganung buhay ay isang miracle, isang himala na manggagaling sa Panginoon. Pero natutuwa ako dahil itong kapatid natin na ito ay hindi nawawalan ng pag-asa. Hindi siya nawawalan ng pag-asa sa kabila ng sinuway niya si Lord. Nasasabi niya, this time, opo, pastor, susundin ko na yung sinasabi ni Lord. Dahil nagpa-pray na naman po tayo uli para sa Kanya at may sinabi si Lord para sa Kanya. Sabi ko, sundin mo na. Kasi nung huli na sinabi ko sa iyo, ang sinabi ni Lord, hindi mo sinunod. Siya na mismo nagsabi, dahil sa hindi ko pagsunod sa Panginoon, eto ngayon ang buhay ko, sabi niya. So kailangan malaman natin, masalo natin ang karunungan na ukol sa kalooban ng Diyos, Kanyang mga pamamaraan, at pagkatapos ay sundin natin ito. Kahit na tayo ay medyo napalinsad sa ating paglalakbay, bumalik po tayo. Huwag tayong mahiya sa Diyos. Alam niyo ba kung bakit tayo hindi dapat mahiya sa Diyos? Pag hindi tayo nahiya sa Diyos na bumalik, bibigyan natin ng kagalakan si Lord. Isipin mo, isa kang makasalanan, isa kang anak ng Diyos na hindi sumunod sa Kanyang sinabi. Pero meron ka palang ability na ang Diyos na hindi mo sinunod, ang Kanyang pamamaraan, ay pwede mo pang bigyan ng kagalakan. At the same time, kapag bumalik ka sa Kanya at ginawa mo uli ang kalooban niya, mapapaayos ka na, matutuwa pa si Lord. Ano po sabi sa Biblia? Kapag ang isang tupa, sa 100 tupa ay nawala, iiwanan ng pastol yung 99, hahanapin yung isa. Isipin niyo yung kagalakan na yun. At pag nakita yung tupa, anong gagawin ng pastol? Halimbawa, yung tupa ay nahulog sa bangin at buhay pa, ilalagay niya sa kanyang mga balikat at bubuhatin niya lovingly, pabalik doon sa kawan. At ano mangyayari? Mag-celebrate siya dahil yung isang tupa niya na naligaw ay nakabalik. So, huwag nyo nang kalimutan nyo na yung kasalanan ninyo, pagsisihan nyo na lang at pagsisihan na lang natin ng kasalanan at bumalik tayo kay Lord. Kasi pagka bumalik tayo kay Lord, magiging masaya ang Panginoon, magkakaroon siya ng kagalakan. Ang dating mo pa ngayon ay prodigal child of God na lumayas at bumalik at pagbabalik ay sinalubong
ng Ama. Pinaligo, pinabis, binigyan ng singsing, binigyan ng sandalyas, winelcome pabalik ng Panginoon. Ibig sabihin, masaya ang Diyos kapag tayo ay nagbabalik sa Kanya. So kalimutan na natin yung pride natin. Yung sinasabi natin, hindi na babalik kay Lord kasi nakakahiya na sobra na yung kasalanan ko. Mga kapatid, walang kasalanan ang isang tao na hindi pwedeng patawarin ng Panginoon maliban sa kasalanan laban sa banal na Espiritu. So, open na open po tayong bumalik sa Panginoon. Matapos nating masahod ang karunungan ukol sa Kanyang kalooban. Balikan po natin mga kapatid. Pangalawa, saluhin din po natin ang katalinuhan at pangunawang galing sa banal na Espiritu. Sabi po sa Isaiah 11:1, ang maharlikang angkan ni David ay parang punong pinutol, pero kung papaanong ang tuod ay nagkaroon ng usbong, darating din ang isang bagong hari mula sa angkan ni David. Mananatili sa kanya ang Espiritu ng Panginoon at magbibigay ito sa kanya ng karunungan, pangunawa, kakayahan sa pagpaplano, kapangyarihan, kaalaman at takot sa Panginoon. Kapag nasalo natin mga kapatid, ang katalinuhan at pangunawang galing sa banal na Espiritu, napakaganda po na mangyayari sa atin. Si David, ikinumpara yung kanyang kaharian sa isang punong pinutol dahil nagalit ang Diyos sa kanya. Pero mula doon sa ugat na naiwan, sa kaprasong katawan ng puno na naiwan, ang sabi dito, uusbong ang isang hari. At ano ang sabi dito, mga kapatid? Mananatili sa kanya ang Espiritu ng Panginoon at magbibigay ito ng karunungan, pangunawa, kakayahan sa pagpaplano, kapangyarihan, kaalaman at takot sa Panginoon. Kahit na tayo, mga kapatid, ay naputol na. Pinutol na tayo ni Lord, parang puno, dahil nagalit si Lord. Pwede pa rin tayong usbungan ng panibagong pag-asa. At yun ang magdadala sa atin, mga kapatid, ng karunungan at pangunawa na galing po sa banal na Espiritu. Kaya ang advice sa atin ng Biblia, mga kapatid, hanapin ang dinadaluyan ng karunungan at pangunawa. Tiyakin mo na nakasahod ka sa tamang pinanggagalingan ng karunungan at pangunawa. Again, it is the Holy Spirit. Kahit basahin mo ng basahin ng Biblia, without the blessing of the Holy Spirit, hindi mo siya maintindihan. Hindi po ba? Kailangan na matiyak natin na nakasahod tayo sa tamang pinanggagalingan, which is the Holy Spirit. Kapag natagpuan mo na ito, kapatid, ay buong sigasig mong saluhin lahat ng masasalo mo dahil gagamitin mo ito para magawa mo ng tuloy-tuloy ang pagpapakabuti. Hindi po natin magagawa yung continuously na tayo bumuti kung wala ang karunungan at pangunawa na galing sa banal na Espiritu. Kaya po nahihirapan yung mga napapalayo sa tamang landas ng paglalakbay. Kasi sa landas ng paglalakbay na binigay sa atin ng Panginoon, nandoon ang banal na Espiritu. Kapag lumayo ka dyan, mahihirapan ka. Kasi wala ka ng katalinuhan. Wala ka ng pangunawa na galing sa banal na Espiritu. Probably, ang ginagamit mo na ngayon ay ang code ng sanlibutan. Kapag wala sa iyo ang pangunawa at katalinuhan na galing sa banal na Espiritu, ang magkakaroon ka ay mga aral ng kaaway na sisira sa iyo. Dahil mahalaga ito, mga kapatid, na tayo ay magpatuloy ng paggawa ng mabuti. Continuously. Wala pong tigil. Minsan nababaksak tayo pero diretso pa rin tayo. Huwag tayong hiwalay sa ating landas ng paglalakbay. Para hindi tayo mawala sa direksyon. In conclusion, mga kapatid, tinuro sa atin ngayon ng banal na kasulatan na kapag sinalo natin ang karunungan ukol sa kalooban ng Diyos at
ang katalinuhan at pangunawang galing sa banal na Espiritu, magpapatuloy tayong lumago ng lumago sa mabubuting gawa. At pagkakilala sa Diyos, tulad na sinasabi po sa Colosas 1:10. Ang sabi po ay ganito, sa ganoon, makakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay. In every area of our lives, mabibigyan natin ng kaluguran ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pamumuhay natin na ayon sa Kanyang kalooban, sa pamamagitan ng paglalakbay natin na ayon sa Kanyang kalooban. Para maging matatag ang ating spiritual na paglalakbay, mga kapatid, at nang sa ganoon ay maging matatag ang ating paglalakbay sa mundong ito, ang pagtutok sa tuloy-tuloy na pagpapakabuti ay isa sa mga factor para maging matagumpay ang ating paglalakbay sa mundong ito na hindi tayo madadaig ng sanlibutan. Problema kasi yan eh. Pero pag ginawa natin ang kalooban ng Diyos, tinama natin ang ating paglalakbay, hindi tayo madadaig ng sanlibutan. Sa halip, madadaig natin ang sanlibutan. Tayo ang makakadaig sa sanlibutan. Hanggang makarating tayo sa dulo ng ating paglalakbay, hanggang makarating tayo sa ating tunay na bayan. Besides, mga kapatid, napapansin nyo ba, kapag tayo ay napapali sa Panginoon, nahihirapan po tayo. Nahihirapan tayo. Nagiging kasumpa-sumpa ang ating buhay. So bakit hindi na lang tayo bumalik sa Panginoon at magpatuloy sa paglalakbay na ibinigay niya sa atin? Bakit hindi na lang natin sikapin, mga kapatid, na mag-focus tayo o tumutok tayo sa tuloy-tuloy na pagpapakabuti? Kaya mga anak, advice ko po sa inyo bilang inyong mga pastor, kapag kayo ay sinasabihan ng mga magulang ninyo, makinig po kayo. Kasi ginagawa yun ng mga magulang ninyo dahil walang magulang na ginugusto na ang anak nila sa paglalakbay kasama ang Panginoon ay mahulog sa bangketa. Walang magulang na gustong mapahamak ang anak. Kaya ang magulang po ay nag-a-advise sa mga anak. Kasi sila ang isa sa mga instrumento ng Diyos bukod sa banal na kasulatan, bukod sa inyong church, bukod sa inyong pastor na ginagamit ng Panginoon para tuloy-tuloy ang pagbuti ninyo. Mga magulang naman, ang church naman din, ang nagtuturo sa inyo bilang mga magulang kung paanong tuloy-tuloy din ang inyong pagpapakabuti. Hindi po ba? Ang ganda ng ngiti ng iba. Yung iba ay nakasimangot. Amen. Purihin ang Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid, tumutok tayo sa pagpapalago, sa patuloy na pagpapalago natin at patuloy na paggawa natin ng kabutihan. Purihin ang Panginoon.